Kung kayo po may Biblia, pakibukas po sa Efeso, Kapitulo 5, talatang 16. Ephesians chapter 5, verse 16. Sa verse 16, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Purihin po ang Diyos sa kanyang mga salita. Tayo po'y pumikit at manalangin. Ama naming Diyos banal at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ito na binago mo. Salamat sa buhay na ito na iniligtas mo. Salamat, Panginoon, na mayroon kami katiyakan ng kaligtasan dahil ito'y pangako mo sa amin. Maraming salamat na pagkamat na dito pa kami sa daigdig na napapalibutan pa ng mga bagay na hindi mabuti, Panginoon, pero nandiyan ang pag-iingat, na sa amin ang pag-iingat mo at patuloy na proteksyon. Salamat sa mga bagay na binibigay mo sa amin. Ngayong umaga sa iyong mga salita, aming pagninilay mo na yan. Patuloy ka pong mag-usap sa puso ng bawat isa. Lagi po ninyong buksan ang aming mga sisidlan para ang mga salita ng Panginoon ay malayang makapasok at tumimo sa aming mga puso. Salamat po Diyos, walatihin ka ngayon at pagpakailanman sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Sabi po ng kasulatan, tayo daw po ay samantalayan po natin ang bawat pagkakataon. Ang bawat pagkakataon na tayo ay makagawa ng mabuti. Dahil ang daigdig po ay, sabi ng banal na kasulatan, ay masama ang takbo ng daigdig. Ngayon po, mayroon akong narinig meron akong nakita sa Facebook o narinig sa Presidente na dito sa atin magtatayo ng facility. Yeah. Na hindi maganda magiging, sabi ng iba, hindi maganda magiging epekto. Lalo na sa mga magsasaka, sa mga nagtatanim. Yeah. Lalo na doon sa mga lugar na mahirap ng tubig. Di ba? Dahil mauubos yung tubig. Kaya maraming invention ang tao na sa unang tingin maganda, sa unang tingin mabuti. Pero kalaunan, masama ang epekto. Hindi maganda ang epekto. Kaya sabi ng Bible sa verse 15 sa chapter 5 verse 15, lagi ko itong nasasabi. Kaya ingatan ninyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Dahil masama ang takbo ng panahon, ang inaasahan ng Diyos na gagawa ng mabuti yung mga Kristiyano. Yung mga binago ng Diyos, yung mga na-born again. Yan. Yun ang inaasahan ng Diyos na magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 7, kayo'y ilaw ng sanlibutan
upang makita ang liwanag. Walang taong naglalagay ng ilawan sa ilalim ng lamesa o sa ilalim ng takalan. Kundi pa inilalagay sa tamang lalagyan para mailawan, maliwanagan yung mga nasa kadiliman. Ito ay patungkol din sa paggawa ng mabuti. Nasabi pa, kayong asin ang sanlibutan. Kaya ang daigdig na patungo sa pagkabulok. Yan. Kaya kung wala ang Kristiyano na sinasabi ng Diyos na asin ng sanlibutan, talagang bulok ang bulok ang daigdig. Kaya sa anumang mga institusyon, opisina, trabaho, pagka nandyan ka, ang Kristiyano pag nandyan sa isang institusyon, sa isang kumpanya, ibig sabihin, ikaw ay asin dyan, ikaw ay ilaw dyan, na kung may mga sistemang bulok, ikaw yung magiging asin na para hindi tuluyang mabulok. Sa gobyerno natin, ganun din. May mga Kristiyanong inilalagay ng Diyos, nilalagay ng Panginoon para maging ilaw, maging asin. Para mailantad sa liwanag ng amang gawa. Sinasabi ng Bible na tayo maging matalino. Sabi rito na maging maingat tayo kung paano tayo mamumuhay. Sa pamilya natin, kailangan maging ilaw at asin tayo ng ating pamilya. Kung sa pamilya natin ay nakikita ang dilim, so hindi makikita ng mga miyembro sa pamilya yung liwanag. Diba? Katulad na lang, tingnan ko natin, talagang hindi po maganda ang kasalukuyang panahon. Isipin nyo na lang yung mga balita na sa Zamboanga, sa isang paaralan sa Ateneo, no? Grade 9 student, may dalang dalawang baril. Isang maiksi, isang mahaba. Basta na lang namaril ng mga kapwa estudyante. Tapos saka nagparil sa sarili at nahulog sa third floor. Kung mayroong magulang na Kristiyano na naging ilaw at asin ng tahanan, siguro ang anak hindi lalaki, hindi mabubuhay ng gano'n, di ba? Yan. Kaya nakakatakot. Na lalo na kung maging biktima pa ang isa sa pamilya mo ng karahasan. Di ba? Nakakatakot. Kaya kung wala ka sa Panginoon, bilang magulang, bilang anak, kung wala ka sa Panginoon, dito sa daigdig natin, pag wala ka sa Panginoon, delikado. Mahirap. Madadala ka ng kasamaan. Kaya sabi ni Apostol Pablo, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Unang-una sa ating pamilya, sa ating mga anak, na dapat napapalaki talaga natin ang ating mga anak mula sa pagiging umboy hanggang sa sila ay magkamalay, magulang. Dapat ay napapalaki natin sa aral at salita ng Diyos. Diba? Ano sabi ng Efeso chapter 6? Efeso chapter 6, ano ang sabi ng Bible? Sa verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan, sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral
ng Panginoon. Kaya bilang mga magulang, obligasyon ka na ang aking mahubog sila, hubugin sila sa salita ng Diyos. Dahil pagka sila man ay lumaki at nalayo sa inyo, nalayo sa atin, payapa ka, tiwala ka sa una sa Diyos at doon sa anak mo na sa mabuti siyang kalagayan, namumuhay ng mabuti. Dahil may itinuro kang tama. Pero kung ang mga anak, napabayaan na mula punggoy pa, lalo na ngayon, punggoy pa, nakikita natin na hinahayaan na humawak ng mga cellphone. Di ba? Hinahayaan na humawak ng cellphone, tapos ang mga pinanonood, violente. Ayan. Kaya yung mga anak, habang lumalaki, nagiging violente. Ayan. Tapos, pagka inutosan mo yan, galit pa, dahil ayaw maistorbo, ayaw maabala ko sa pinapanood. Diba? Kaya, sino ang sisisihin ng Diyos niyan? Sino ang sisisihin ng Diyos? Pagka napahamak ang anak, magulang. Diba? Magulang. O siyempre, tayo, stewardship tayo, di ba? Hindi lang tayo pinagkatiwalaan ng mga tahinto. Hindi lang tayo pinagkatiwalaan ng kayamanan. Pinagkatiwalaan tayo ng pamilya. Pinagkatiwalaan tayo ng mga anak. Amen? Pagka mabuti kang ama, mabuti kang katiwala, yung mga anak mo, dinadala mo sa simbahan, tinuturoan mo ng salita ng Diyos, makikinig ng ang salita ng Diyos ang itinuturo. Yeah. Ano sabi, balikan po natin yung Ephesians chapter 6. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pag-imagsip laban sa inyo ang inyong anak. Dahil sa malabis nito ang kaigpitan, sa halip palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon. Malinaw, pero maraming magulang, hindi ginagawa na turuan ng anak ng aral ng Panginoon. Di ba? Yan. Kaya sa Israel, sinabi ng Diyos, ang mga bata, turuan ang salita ng Diyos. Ilagay sa hamba, ilagay sa pintuan, sa mga tarangkahan ang salita ng Diyos. Ilagay sa noo, italik sa noo, sa ulo, ang salita ng Diyos. Iidikit sa pintuan, sa labas at loob, para pagpasok, nababasa, paglabas, nababasa. At italik sa noo, sa kamay, ang salita ng Diyos. Noon kasi hindi pa nabubuo ng isang aklat ang Biblia. Noon, hiwa-hiwalay ang salita ng Diyos. Diba? Kung ano yung sulat ni Moises, na limang aklat ang sinulat ni Moises, yung Genesis, hiwalay naman yun. Yung Exodus, hiwalay. Yung Leviticus, hiwalay. Yung Bilang, hiwalay. Yung Deuteronomy, hiwalay. Ayan. At noon, ang salita ng Diyos ay nakabalumbong. Naka-school. Kaya hindi ganito. Ayan. Kaya pwedeng italik sa noo. Ano, di ba? Pwedeng italik sa ulo. Pwedeng italik sa kamay. Ayan. Ang salita ng Diyos. Pwedeng ilagay sa pintuan na pahaba. Di ba? Mula taas pababa. Pwede mo idikit dyan. Ay ngayon tayo, ganito na. Kaya sabi ni Josue doon sa mga tao, kayo, mamili na kayo kung kanino kayo maglilingkod. Basta ako at ang pamilya ko, sa Diyos ako maglilingkod. Sa panahon ni Josue, masama na rin ang takbo ng mundo. Pati mga tao, sabi ko nga kahit na lumayag na sila sa Egypto, dala-dala pa nila yung kanilang maling paniniwala. Ngayon, bakit masama ang takbo ng mundo? Na kailangan tayo ay maging maingat sa ating pamumuhay. Una, masyadong komplikado ang ating mundo, di ba? Matingnan nyo. Gusto ni President Trump, buwagin na ang ICC.
Ang gusto ng Pilipinas, manatili ang ICC. Kaya nga rin, may mga natutulog. Komplikado. Ang mga bansa, kagapol komplikado sa mundo natin. Ayan. Ang bawat bansa nagkakaroon ng komplikasyon. Minsan nga ang simbahan nagkakaroon din ng komplikasyon. Di ba? Hindi lang mga bansa, hindi lang pamilya, hindi lang simbahan. Pati ang ating mga ahensya nagkakaroon ng komplikasyon. Ang ating Senado nagkakahati-hati, may mga komplikasyon. Pagdating ng ating Panginoong Hesus, aayusin niya yan. Pero nandito pa tayo. Tayo ang inaasahan ng Panginoon na makitaan na mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kanina nga, habang papunta kami rito, kasakay kami sa motor. May nasalubong kasi akong lalaki, na kabataan lalaki, na kumitinding-tinding. Yan. Sabi ko, bakit may mga kalalaki na gusto nilang kuminding-tinding? Diba? Sabi niya, bakla kasi sila. Hindi, lalaki sila. Kasi ang kasarian nila, lalaki. Tama? May nabago ba sa kanila, sa kasarian nila? Ang nabago lang, yung ano lang nila, yung isip lang nila. Kasi iniisip nila babae sila. Diba? Kaya hindi maganda na ang mundo natin. Lumalaki, lumalawak, lumadami. Ha? Ayan. Kaya, ang mga anak po natin, turuan natin ang salita ng Diyos. Noon, yung bata pa yun si Jackie, pag humawak yan ng kutsara, sabi niya, kaya sabi ko, pinag-pray ko, and Lord, ang anak ko lalaki. So, nakikita ko minsan, pag humawak yan ng anumang bagay, nakaganyan. Mabuti na yun ng anak. Lalaki. Pero, kasi, yung nanay niya pala, yung mama niya, nakikita niya kasi, pag humawak yan ng ganyan, yung mama niya, si sister, yun ang ginagaya. Hindi naman talaga siya malambot. Pero pinag-pray ko, ayan, kasi wala mang kaming lahit na ganyan. Kaya turuan natin ang tama. Amen? Turuan natin ang tama ng salita ng Diyos. Kailan pa natin dadalahin sa tama ang ating mga anak kung sila matigas na. Kung sila di mo na kayang buhatin, di mo na sila kayang pasanin, na ang kanilang kasakasama, mga barkada na manginginom, mga barkada na mga basanuliro, mga barkada na sugarol, mga barkada na mga adik, mga barkada na troublemakers. Di ba? Oh. Gusto nyo ba na ganun ang kasama nila? Yung anak ko si Jack, high school yan. Tapos, napapasama sa mga kaklase na pumupunta sa mga kalugan. Tapos, mga kaklase niya, mga kapilero, sabi ko dyan, mas gusto ko pa na mahiling ka ng kaibahan mo, mga kabataan sa church. Simula noon, yung nakikita ko na mga kasama niya, mga kabataan sa Rakay, sa church. Iniwasan niya na yung mga kaklase niya na magkaroon-iba sa ina. Na mapapasama siya sa mga bisyo. No? Pagka yan nagkaugat na, lumalim na, mahirap mo na yan kalasin. Mahirap mo na yan tanggalin. Di ba? Mahirapan ka. Masama ang takbo ng mundo.
Masama ang takbo ng sabi ni Pablo sa Timoteo, 2 Timothy chapter 3, bababat ng kahirapan ang mga huling panahon. Diba? Ang mga kabataan, ang mga bata ay magiging suwain. Kaya pagka hindi ka naturuan, nag-aral ang salita ng Diyos, at naging malupit ka pa sa kanila, lagi mo silang binubugbog, lagi mo silang pinagagalitan, lagi mo silang asampal, pag-reveal din na yan. Lalo na Kristiyano ka, na nakilala kang Kristiyano. Kaya, sabi sa Bible, ang tamang pagpalo sa anak, hindi niya ikamamatay. Pag hindi mo naman pinalo, hindi mo didisiplina, ibinubuyo mo naman siya sa kapamakan. Kasi, katulad ng isang kwento, mayroong isang lalaki na nakatakda ng bitay. Nakatakda ng bitay. Tapos, bago siya bitayin, humingi siya ng isang papel. Yan, tapos sinulatan niya. Sinulatan niya yung nanay niya. Na, sabi naman, sana nay, kasama kita rito sa kulungan at kasama kita mamamatay. Kasi, nung ako bata pa, nagnakaw ako, di mo ako sinaway. Nung bata pa ako, nagnakaw ako, di mo ako sinaway. Okay lang yun, anak. Di mo na mali, di sinasaway. Hanggang sa naging violente na kulong, nakatulan ng bitay. Kaya sinisip mo natin, magulang. Kahit ang Diyos, sisisihin na magulang. Dahil pinagkatiwala. Masama ang takbo ng ating panahon, ng ating daigdig. Laganap ang immoral, laganap ang kasakiman. Diba? Yung kasakiman lang, matindi na. Diba? Ngayon, grabe na naman ang bahay. Grabe ang kasakiman ngayon. Kasakiman sa kapangyarihan, kasakiman sa pera, kasakiman sa maraming kubitos. Dahil sa kasakiman, nagagawang ang tao. Dahil sa kasakiman, nagagawang pandaya ng tao. Kanina sa devotion sa Mikas, ang Diyos nagalit sa mga tao kasi injustice ang mga tao. Ang mga tao ay mga negosyante na dinadaya ang timbangan. Diba? Sabi sa pahayag, sabi sa talikaan, ang Diyos ay nasusuklan sa mga timbangang may kaya. O ngayon, maraming kaya kayo, mga materialis natin sa standard. Pero di man nagbaba ang presyo. Yung plywood na standard na 1/4, nagiging 1/8 na lang. Paglaraya yan, tapos sasabihin 1/4. Ibibigay, magkakal ka na yung 1/4 na plywood, ibibigay 1/8 na, yung 1/8 ang kapal. O yung presyo, mahal pa. Marin pa yan. Di ba? Pag nabilan niya ng konting oras, naglulukot na yan. Naglulukot na. Ayan. Di ba? Puro mga substandard tayo na kasi pandaraya, panduloko. Puro panduloko. Marami ngayon. Kaya pagka bumili ka sa mga kahit anong produkto, wala na puro na yan substandard. Puro na yan. Kaya tingnan nyo, kagagawa pa lang ng tiki, kagagawa pa lang ng blood control. Diba, nawas out na kagad. Kasi puro substandard na yan. Tapos, sabi nga pag ikaw ay taxpayer, hahabulin ka. Pag ikaw nagagaling ayuda, ikaw naghahabol. Ikaw maghahabol. Pag kailangan mo ng ayuda, ikaw maghahabol. Pero pag taxpayer ka, ikaw maghahabulin. Ayan. Masama. Pag taxpayer ka, habulin ka. Yung mga teacher, mga taxpayer yan, di ba?
yung mga nasa gobyerno, mga nagre-negosyo, taxpayer yan, hahabulin ka. Ayan. Pero pagka ayuda, ikaw maghahabol. Kaya pati mga tao substandard na rin. Wala na sa standard. Di ba? Wala na sa standard. Ayan. Pati Kristiyano, nawawala na sa standard ng Kristiyano. Madaling mahikayat ng sanlibutan. Madaling ma-influensyahan ng masama. Madaling sumali sa mga hindi makadiyos na pamumuhay. Sabi sa 2 Timothy chapter 3, sabi dito sa verse 5, sila ay magkukunwang may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. O di ba pati mga mananampalataya, nagkukunwari lang. Sila ay nagkukunwari may pananampalataya, ngunit hindi naman makikita sa buhay nila. So, sabihin, substandard. Di ba? Substandard ang buhay niya kasi may anyo lang na may kabanalan, ngunit walang pagbabago. Walang pagbabago. Walang pagbabago sa buhay. Hindi lahat ng pumapasok sa bahay-sambahan sumasamba. Naniwala po ba kayo? Hindi lahat ng pumapasok sa bahay-sambahan sumasamba. Tanungin niyo ako kung bakit. Dahil, hindi naman lahat ng nandyan talaga nakapokus sa Panginoon. Mayroon dyan nakabukas ang cellphone. Cellphone ang tinitingnan. Katulad na lang ang sabi ng pastor, buksan niyo ang inyong mga Biblia, yung mga may cellphone, tingnan niyo yung mga cellphone. Buksan niyo ang inyong cellphone buksan niyo doon sa Biblia. Yeah. May nakita ang kabataan, nag-games. Amen. Nasa loob ng simbahan, nag-games. Hawak yung cellphone, nag-games. Oh. Tumbok. Diba? Nagsasamba ba yan? Pagsamba ba yan? Hindi. Yung darating ka sa simbahan na matatapos na ang praise and worship, pagsamba pa ba yan? Pagsamba pa ba yan? Yung papasok ka sa simbahan, tapos sige lang ang pakipagkwentuhan mo. Pagsamba ba yan? Sabi sa Bible, mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Di ba? Kaya sabi sa verse 5, basta verse sa 2 Timothy chapter 3, verse 5. Sila ay magkukunwang may pananampalataya kung hindi naman nakikita sa buhay. Tapos, napulaan pa si born again. Yan pala mga born again. Di ba? Di ba lahat na isa lang naman yung nakitaan? Nadamay na lahat. Di ba? Kasi, hindi nagiging maingat. Kaya sabi ni Pablo, maging maingat tayo kung paano tayo mamumuhay. Mamuhay tayo na gaya ng mga matatalino, gaya ng mga mamumuhay. Sabi pa ni Pablo, iwasan mo ang mga ganitong tao. Ayan. Si Pablo na mismo nagsabi, pag may mga tao na pupunwarin sa nama, iwasan mo. Kaya, pagsabihan mo. Sabi sa Bible, pagsabihan mo, isa, dalawang, tatlo. Pagka ayaw, iwanan mo. Diba? Diba sabi, pagka isang tao daw nakagawa ng hindi mabuti, itinuwid mo. Pagsabihan mo muna. Sa unang pagkakataon sa sabihan mo. One-on-one. Pagka hindi pa nagbago, sama ka ng dalawa, tatlo, para
Sabi lang. Pagka hindi pa rin nagbago, dalhin mo na sa congregation. Pag hindi pa rin nagbago, hayaan mo na. Sabi yan ng Bible. Sabi yan ng Bible. Di ba gusto? Sa mga nagbabasa ng Bible, alam yan. Ano naman yung pag-ibig natin, di ba? Kasi sabi doon, wag mo naman ituring at away. Pero ituring mo pagano. Ibig sabihin, pagano sa wikang Grego, hintil. Okay. Ano pa sabi ni Pablo? Sabi sa verse 4, hindi lamang yan sila magiging taksil, walang taros, palalo at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Sa maraming tao, kahit Kristiyano na mahilig sa layaw. Ano ba yung layaw? Yun yung kasiyahan ng laman. Kasiyahan ng laman. Kaya sabi ng isang Marcos, ang Diyos ay ang diablo hindi naman matatakot sa iyo kung ikaw ay pumapasok sa simbahan. Matatakot lang siya sa iyo kung ikaw ay nananalangin. Kung ikaw ay totoong nananalangin at sumasamba sa Diyos. Dahil alam niya malakas ka. Alam niya na hindi ka niya kaya. Pero kung papasok ka lang sa simbahan na parang sinauna ang paniniwala na basta lang siya papasok, lalabas, pasok labas, na wala naman pagsamba ginagawa. Walang nangyayari. Kanina, sa devotion natin, sa pagsamba ko sa Diyos, ano ang dapat kong dalhin? Ano ang dapat kong dalhin? Sabi sa Mikas. Ang Diyos ba malulugod kung magdadala ako ng libu-libong tupa? Ang Diyos ba malulugod kung iaalay ko ang panganay kong anak para sa ating kasalanan? Ang Diyos ba malulugod na magdala ako ng baka kung ano ang pwedeng ihandog? Sabi ng Diyos, alam mo na yung tama, gawin mo yung tama, tinuro na sa yung tama, gawin mo yung tama. Maging makatarungan ka, patuloy mo mahalin ang iyong kapwa, at magpakumbaba ang sinulog sa Diyos. Dahil sa panahon natin na hindi naman ganun ang gusto ng Diyos na magdala-dala ka pa kung ano-ano na bagay. Ang kailangan ng Diyos yung ikaw, amen? Ikaw mismo, sarili mo. Sabi sa Romans chapter 12, verse 1. Tingnan natin. Romans chapter 12, verse 1. Tingnan natin sa... Kaya nga mga kapatid, isinasama ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Ikaw, kung nirigalo, ahandugan ka ba ng isang bagay, kung ikaw ay hahandugan ng isang patay, magugusto ka ba? Hindi. Kung bibigyan ka ba ng isang manok na patay na halos maghapon ng patay, magugusto ka ba? Sabi dyan, ialay ang inyong katawan na isang handog na buhay. Dapat ikaw mismo buhay ka, na inihandog mo ang sarili mo sa Diyos, buhay ka, hindi ka patay. Ngayon, tingnan natin yung mga taong patay kahit humihinga. Ephesians chapter 2, verse 1. Sabi pa dyan, banal at kasiyasiya sa Diyos. Yan ang pagsamba sa Diyos. Diba? Ikaw ay buhay, ikaw ay banal, ikaw ay kasiyasiya sa Diyos. Paano ka magiging kasiyasiya sa Diyos? Kahit nasa loob ka ng simbahan. Paano? Di ba? Yan ang kailangan. Maging kasiyasiya sa Diyos.
na siya ninyong katwirang paglilingkod, sabi sa ibang translation, pagsamba sa Diyos. Una, kailangan buhay ka. Hindi ka patay. Kaya pag nagsamba ka sa Diyos, kailangan alive. Di ba? Kailangan alive ka. Ikaw ay buhay. Kasi naghahandog ka ng sarili mo sa Diyos na buhay, hindi patay. Yan. Sabi sa Ephesians chapter 2, verse 1, noong una, kayo'y patay dahil sa kasalanan. Kaya ang mga taong patay kahit huminga, yung namumuhay sa kasalanan. Pag namumuhay sa kasalanan, walang kabanalan yan. Diba? Pag namumuhay sa kasalanan, walang kabanalan. Noon, di pa tayo born again, di pa tayo nababago ang buhay, sabi doon, patay. Patay tayo. Sa inyong mga pagsalansa at mga kasalanan. Kaya kahit sa loob ng simbahan, kung namumuhay sa kasalanan, hindi ka naghahandog ng sarili na haing buhay. Patay pa rin siya. Di ba? Dahil noon, hindi ka pa born again, hindi ka pa nakipag-isa kay Kristo, hindi ka pa nabago, patay ka. Pero ngayon, kung totoong na kay Kristo ka na, nakipag-isa ka na kay Kristo, ipagbabago ka. Dahil ang sino man na kay Kristo ay isa na bago nilalang. Buhay ka ngayon. Amen? Buhay ka na ang pagsamba mo sa Diyos ay handog na buhay. Banal at kasiyasiyaw sa Diyos. Amen? Ngayon po, marami sa cellphone. Lalo na yung artificial intelligence na, di ba? Mga pandaraya yan. Di ba? Mga pandaraya yan. Giling-giling tayo dyan. Mga AI na yan. Sabi sa Bible, mababatbat ng kahirapan ang mga muling. Diyan ang mga aki nadadala. Diyan ang mga aki nagiging violente. Diyan ang mga aki nagiging biktima. Diyan pati mga maturang nabibiktima. Di tayo dapat maging biktima. Dapat tayo mga victorious. Di tayo victim. Tayo victorious. Ako natatuwa na kahit si Jack nasa Maynila, nag-a-attend siya roon sa church ni Pastor Manlitan. Si Pastor Manlitan. Naging guest speaker natin yun sa San Bernardino, noong nagkaroon ng fusion ang children. Okay, may ang trabaho nila Lunes sa Sabado, pagsandi ng nakakapag-church ng kapagsama. Ngayon si Dia, pagka umaga nagulat sa church sa Riverside, sa CNN. Okay yan. Kasi importante, nagsasamba. Importante naglilingkod. Hanggang sabi mo ito, kahit nagtatrabaho ka, maglingkod ka sa Diyos. Kahit nagtatrabaho ka, maglingkod ka sa Diyos. Ako nagtatrabaho pero naglilingkod sa Diyos. Amen? Mabigat din trabaho ko. Amen? Umahawak ako ng tao, minsan maraming stress sa buhay. Pero kailangan labanan, kailangan ang Diyos pa rin ang isipin. Okay? Ang Diyos pa rin ang pagtuunan ng pansin para yung stress mawala. Para yung mga tao kinaistrisan mo paglabanan. Okay? Kapag ka sa Diyos, sigurado mapapaiksi ang buhay mo. Kapag wala ka sa Diyos, iiksi ang buhay mo. Kaya sabi ko, Lord, pag kinuha mo ako, gusto ko sa panahon na masaya. Kung paano masaya ang pagpasok sa langit, ganun din, gusto ko masaya akong lilisan sa mundo. Diba? Hindi malungkot. Kung paano masaya ang pagpasok sa langit, sana ganun din sa paglisan sa mundo, masaya din. Amen?
hindi malungkot. Sabi ko sa Panginoon, hindi naman natin alam buhay natin kung hanggang saan tayo dito. Kaya para isipin mo yung mga kalungkutan. Kaya kahit na purihin ang Diyos na kaya sabi, samantalayin niyo ang bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti. Kasi sa paggawa ng mabuti, masaya. Pag gumawa ka ng masama, malungkot yan. Pagka puro masama ang iniisip mo, masama ang ginagawa mo, malungkot yan. Dahil sabi na, pag namumuhay ka sa kasalanan, patay ka. Pero pagka ay bagong buhay ka, buhay ka. Ang Diyos, sa pagsamba mo, masisiyahan. Kaya tayo pumunta rito para pasayahin ang Diyos. Amen? Kung dahil ka man maugmasa para makakaibang mo, maugmahon mo ang Diyos. Di ba? Maugmahon mo ang Diyos. Pag naugmasahin mo ang Diyos, pagpapalahin ka. Amen? O kwento ko po, nung Friday, Bible study kami kina Brother Eugene. Kasi sabi ko, Bible study na tayo kailangan nakita yung title na Bible study. Gawain dito pag Miyerkules, wala na. Kasi pag pupunta ako dito, ilan lang kami. Hindi na ako nakakapunta kila Brother Carlito. Sabi ko, Bible study tayo. Maganda naman yung para yung biyanan ni Brother Eugene nakakarinig. Yung kapitbahay nila nakakarinig. Ayan. Tapos pag uwi namin, di ko mandala yung cellphone, may message sabi ni Pastor Nicole, Pastor, mag-text back ka o kaya mag-call. Nag-call ako. Nag-text muna ako, tapos nag-call. Sabi na, Pastor, magbilang ka sa araw, may tatawa ako sa iyo. Di ba rin ang balita ba? Sabi ko kay Mrs. Sabi ko, nag-Bible study lang ito, may blessing na ako. Balikbayan kasi si Pastor. Umuwi, galing Canada. Binigyan ng bado, 2 bado, tsaka pantalon. Blessing ba lang? Yan. Kasi, tama yan. Hindi mo na, kahit hindi mo hiling sa Diyos, ibibigay. Kasi, pagka nabigyan mo ng kasiyahan ng Diyos, hindi ka naglilingkod para pakitang tao. Naglilingkod ka para pakitang Diyos. Naglilingkod tayo, hindi tayo katulad ng mga sinabihan ni Jesus na huwag tayong tumulag, sabi ni Jesus, huwag tayong tumulag sa mga Pariseo at Eskriba. Amen? Na mga mapagpaimbabaw, na katulad sila ng mga libingang bukas, magaganda sa loob, sa labas. Tingnan yung mga nicho sa Jagos Harris, magaganda sa labas. Diba? Pinturado, may tiles, pero ang loob niya, mabaho at loob. Ayaw ng Diyos na ganyan. Maganda ka sa labas, tumitinang ka sa labas, pero bulok sa loob. Tumitinang, maganda ka sa labas, pero bulok ka sa loob. Sabi ng Diyos, huwag kayong ganyan, huwag kayong ganyan. Huwag kayong tumulad sa mga Pariseo, Eskriba, na para silang mga libinang bukas, magaganda sa labas, bulok sa loob. May mga tao, gabi, nagkukunma rin may pananampalataya ngunit hindi makita sa buhay. Amen? Huwag tayo maging substandard. Amen? Huwag din tayo maging ordinary lang. Amen. Nasasabi ko yan, di ba? Na-express ko na yan. Dapat extraordinary. Hindi tayo ordinary. Kasi pag ordinary, substandard. Pag ordinary, yun, nagkukunwari lang. Kapag naglawag ka sa simbahan, pagsamba, agahan mo na nga rin, dahil ang pinupuntahan mo si Lord, bako man kung si-isay. Pagka ang attitude ka, maduman lang kita sa simbahan para mahilig ka mo si-isay. Sala, bako yung pagsamba. Pag nagsamba ka, sa Diyos, kaya samantalahin natin ang pagkakataon na makagawa para sa pagkakasama ang takbo ng daigdig. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Ayan. Kung may nasaktan man, bahala na si Lord na magpahingin ng sakit.
Kung may tinamaan man, magpasalamat na lang sa Diyos dahil itinutuwid ka. Itinatama ka. Hallelujah. Praise God. Ama naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa umaga kong ito, Panginoon. Mayaman ka sa pag-ibig, mayaman ka sa kagandahan. Hindi mo nais na sino man sa amin ay mapahama. Nais mo kami makasama sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Kaya dito pa lamang sa lupa, gusto mo na kami maging maayos, gusto mo na kami ay kalugdan mo, nagagawa namin ang kasiyasiya, Panginoon. Ama, marami pong salamat dahil ang mga salita mo nagbibigay sa amin ng kalakasan, nagbibigay sa amin ng liwanag, para kami, Panginoon, lumakad sa tamang daan, kami lumakad sa tamang pamumuhay, kapamuhay kami ng maayos, Panginoon. Dahil masama ang takbo ng daigdig. Huwag kami ma-influensyahan ng mga bagay na makapagpapalayo sa amin sa iyo. Lalo na ang aming mga pamilya at aming mga anak na maliliit. Maturuan namin sila, Panginoon, na mang-aral ng Panginoong Jesus para sila lumaki na may takot sa iyo, lumaki sila na may paggalang sa iyo, lumaki sila na may pagmamahal sa iyo, paggalang sa kapwa at pagmamahal sa kapwa, Panginoon. Kami pinagkatiwalaan mo hindi lamang ng mga talento, hindi lamang ng mga bagay na mayroon kami, kundi ang aming pamilya, pinagkatiwala mo sa amin, ang aming mga anak. Ano mang mangyari sa kanila na hindi namin sila naturuan, masaway, sa amin mo sila isisisi. Kami ang mananagot. Salamat po, Diyos. Binigay mo sa amin ang iyong mga salita, sapagkat ang mga salita mo ang makapagtuturo ng katotohanan, makapagpapabulan sa maling aral, makapagtutuwid sa likong gawain, at makapag-aakay sa matuwid na pamumuhay. Wala nang iba, Panginoon, na aklat na makapagtuturo ng tama, kundi ang iyong salita, ang Biblia. Salamat, Panginoon. Gawin mo pong standard ang iglesia ito. Gawin mo po na mga anak mo dito, Panginoon, ay namumuhay sa tamang pananampalataya, namumuhay na matuwid, namumuhay na may kabanalan, namumuhay na kalugod-lugod sa iyo, at nag-aalay ng buhay, handog na buhay para sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong lahat ng parangal, papuri at pagluwalhati sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen.